Hello everyone, this is Eureka's YouTube channel, and once again, I'm here to guide you on how to download and install the latest version of EBIR Form offline package. It is version 7.9.4.2. Okay, so meron na akong previous tutorial kung paano mag-download at mag-install ito. Kaya lang, bago na kasi yung BIR web portal. So, hindi na applicable yung guide na yon. Pero yung procedure almost the same, kaya lang yung paano natin ma-access tong application program na to ng BIR and iba na. Okay, so before we go on, I would like to welcome you to Eureka's YouTube channel. Sa mga first timer, this channel is mainly all about BIR related topic and tutorial and updates. So, I hope na makatulong sa inyo itong channel na to, and kindly check na rin yung click na rin yung subscribe button para lagi kayo ma-update, and like and share na rin po in support sa channel na ito. Thank you. Okay, so let us proceed. Ito na po yung bagong look ng BIR website. Okay? Sa inyong browser, type nyo lang po yung www.bir.gov.ph. Okay, so in celebration ng 120th founding anniversary ng BIR, ito na po, nagbago na yung kanilang web portal and also yung kanilang logo. Okay, so mapansin nyo, iba na yung logo nila. And in order for us to access yung EBIR form, punta lang po kayo sa e-services. And sa e-services, meron siyang dalawang option. Yung e-services and other e-services. Under ng e-services, nakita nyo po yung EBIR forms na link na yan. I-click nyo lang po yung kulay blue na yan and idadirect nyo mismo dito. And then, dyan po sa baba, makita mo yung link na yan. Ayan, 7.9.4.2. So, whatever na nandyan, yan ang pinaka-latest version. So, ang nangyari naman to, kaya lang nagkaroon ulit ng new version is because may mga nadagdag lang na mga form type na hindi available sa previous version. Okay, so, pero as of today, this is the latest version of the offline EBIR form package. Okay, so, let us download that. Pag-click nyo po yun, dito po sa pinaka-upper right na inyong browser, makita nyo po yan. Diyan po yung download. Okay? And then, after nyo ma-download, mag-appear na po dyan yung dinownload ninyo. So, naka-zip file siya, kaya atin itong bubuksan. Okay, pag-click nyo po yun, lalabas po ito. So, i-open nyo lang siya. So, after nyo ma-download, dito siya binato ng, or sinave. And then, pagka-click mo yan, lalabas po yan. So, yan na yung mismong zip file. Compress yan. So, yan na po yung mismong application ng offline EBIR form package. Click nyo lang po yan, and then, ready to install na siya. Madali lang naman siyang i-install. Basta click nyo lang po yung next. Okay, so, one of the option is to choose kung saan mo siya isi-save. Yung mismong pag-i-installan mo pala nitong program na to. So, make sure na alam nyo yung drive or magiging location nito. Kung saang folder. Kung hindi naman po yung naka-default dyan, pwede kang mag-browse kung saan mo siya gusto i-click. Okay, so, and then, proceed ka na sa next. So, ayan, parang kinukonfirm niya na dito mo talaga siya nilalagay. So, kunti kong walang next lang. And then, ayan na, pinapakita niya sa'yo kung naasang folder siya, kung saan drive siya at anong folder siya. Then, install mo na siya. Okay, yun lang po i-click nyo. Then, once done, click lang po yung finish. So, ito na siya. Punta na muna siya sa drive C kung saan mo siya sinave. Ayan na po yung mismong folder na kinalalagay niya. Open mo rin yung folder na yan. And then, under that folder ay mayroong mga subfolder. And then na rin mismo yung pinaka-shortcut ng application nila ng EBIR form. Ayan, makita niyo po yung logo ng BIR. So, hindi pa updated yung logo niya. Pero still the same. Yun pa rin naman yung content yan. Okay, so take note. Wala pa kayong lisindiket sa mga files na ito kasi kailangan yan para mag-work properly yung inyong EBIR form offline package. So, ito na mismo yung offline EBIR form package. So, pag una mo pala ito gagamitin, kailangan mong mag-entry. So, yan yung taas na yan. Diyan yan makikita ko anong version niya. So, sa pag-entry po, yan, fill upan nyo lang po yung mga yan. Pero, make sure na
tama yung ilalagay nyo dyan. Kung ikaw ay BIR registered taxpayer at meron kang BIR Form 2303 or yung tinatawag na Certificate of Registration, kunin mo yun at yun ang maging basihan mo sa mga i-input mo dito. Yan, RDO code, yung TIN mo muna, and then the branch code, RDO code, line of business, of course your name, sundan mo na yung pattern na nakalagay dyan. Should be last name muna, comma, then space, first name, comma, space, middle name for individual. And for non-individual, just type mo lang. Of course, yung registered address mo, zip code, and your telephone number. Kung wala naman telephone number, pwede naman na cellphone number na indicate dyan. And yung most important din is yung email address. Kailangan yung email address ilalagay mo dito is working and accessible mo. Huwag mong kakalimutan yung password. And if ever na makalimutan mo yung password, may way ka para ma-retrieve ito. Kasi diyan ibabato ni BIR yung mga communication papunta sa iyo. Even yung mga reply dito sa mga sinasabit mo online. Okay, so dito po sa link na yan, pili ka lang ng mga, pag napili mo yung form na pipilapan mo, yan na lang po i-click ninyo. So meron ding drop down arrow dyan, yan po yung mga selection ng mga BIR form. And then once na nakapili ka at pilapan mo na, sinave mo, mag-appear po yan dyan mismo din sa file name, return period, tsaka date created yung form na ginawa mo. Once na na-save mo, pero pag hindi mo na-save yun, hindi po siya dyan mag-appear. Okay, so here are my important reminders. First, katulad na sabi ko kanina, use one valid email only. So hindi pwedeng paiba-iba ka ng email. So kung yung email yan is intended for BIR, dapat all throughout ang transaction mo sa BIR, yun ang gagamitin mo. And of course, dapat accessible yon. Number 2, you will refer to your BIR Form 2303 sa pag-i-include ko ng mga required details. Example ng TIN, RDO code, and others. And also, lagi nyo rin i-backup yung EBIR application program nyo. Why? Kasi minsan naglolo ko yan eh. Nagkakaroon siya ng error. Yung in-input nyo doon, hindi nyo na siya ma-access. Nag-user undefined na siya. So, always backup. And syempre, huwag nyo rin kakalimutan na i-print lagi yung form. And make sure na it was submitted and saved. Okay, so this is all for now. I hope na may natutunan kayo, and kung may mga gusto pa kayong i-discuss sa channel na to, i-comment nyo lang. And iwan ko kayo ng isang napagandang verse na ito sa Bible. Proverbs 1, chapter 1, verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. So thank